Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ang nakatakdang panunungkit ni Jonriel Casimero aka Cuadro Alas, angas ng Pinas, ng malalaking pangalan sa mundo ng boxing ngayong taon. Plano ni Jonriel Casimero na tumaas ng ranking at patutumbahin ang lahat ng kanyang makakalaban dito. Isa na dito si Naoya Inoue aka the Japanese Monster na matagal na niyang hinahunting para mahuli. May lakas pa bang itinatago ang 35 years old na si Jonriel Casimero? O wala ng pag-asa na maiangat pa ang kanyang karera sa mundo ng boxing? 2019 ang kasagsagan ng kanyang karera, kung saan natapos or natalo niya ang 4 na kalaban sa pamamagitan ng knockout sa loob ng isang taon lang. Ikumpara mo kay Naoya Inoue na halos isang laban lang sa loob ng isang taon ang nagagawa. Ito ang mga tagpo na meron pang magandang tagapamahala si Casimero ng lahat ng kanyang mga laban, para madali itong makilala sa mundo ng boxing. Maituturing na malas or panahon na ang umaayon dito, dahil sa isang pandemya noon, ay hindi natuloy ang laban Inoue at Cuadro Alas Jonriel Casimero. Dahil simula noong umalis si Jonriel Casimero sa MT Promotions ay doon na nag-umpisa ang pagbabawas ng kanyang mga laban, dahilan na halos ang mga gusto niyang makakalaban ay umaayaw na sa kanya. Ngunit nabigyan naman ito ng pagkakataon na makabangon, ngunit ang panahon na talaga ang hindi sumasang-ayon sa kanya. Dahil nagkaroon siya ng sakit at nakaratay siya sa hospital, dahilan sa pag-pulled out ng laban niya kontra Butler. Marami ang naghihinayang dahil hindi natin nasasaksihan ang pinakamataas na version ng ating kababayan na si Jonriel Casimero. Kinuha naman siya ng isang promoter galing Japan, ngunit muli itong nadismaya ang mga manunood, dahil madami ang nakapansin na isa na raw siyang mahinang nilalang, dahil saksi ang karamihan sa kanyang mabilis na pagkapagod nito. In short, mabilis na siyang hingalin. Nakakapanghihinayang ang mga pangyayari, ngunit ganun pa man ay milyon-milyong boxing fans ang nag-aabang sa kanyang muling pagtungtong ng boxing ring para makalaban muli sa isang world title fight. Dahil kahit napag-iwanan na si Jonriel Casimero ay hindi pa rin mawawala sa kanya ang determinasyon, tapang, lakas at pagiging maangas na wala sa ibang mga boksingero. Ang Japanese Monster Naoya Inoue ay naging undisputed na hanggang sa kasalukuyan, ngunit hanggang ngayon ay tila sobrang iwas pa rin itong halimaw ng Japan sa tinaguriang angas ng Pinas Cuadro Alas Jonriel Casimero. Mabilis makumplito ni Naoya Inoue ang 4 na titulo sa loob ng isang taon. At hanggang sa ngayon ay handang-handa pa rin ang Japanese Monster Naoya Inoue na harapin ang mga top contender sa kasalukuyan. Tulad ni former Unified World Champion Murodjon Akhmadaliev ng bansang Uzbekistan. Former 2 World Division Luis Nery ng bansang Mexico. Undefeated top contender Sam Goodman ng bansang Australia. At hindi mawawala ang tinaguriang angas ng Pinas Cuadro Alas Jonriel Casimero. Usapang Inoue ay pinataob ni Cuadro Alas ang dalawang fighter na kababayan ni Naoya Inoue. Panoorin natin ang kanyang laban kung saan dito nagsimula katakutan si Jonriel Casimero ng ibang mga boksingero. Matapos magpahinga ng mahigit isang taon, ito ang kauna-unahan niyang laban. Unang tagpo ay sunod-sunod na solidong mga suntok ang pinakawalan ng ating kababayan. Sa pangalawang round ay dito na matitikman ng kalaban ang lakas ng kamao ni Jonriel Casimero. Ngunit nakakonekta itong hapon, dahilan ng pagkawala ng balanse ni Alas, na sanhi ng kanyang pagkatumba, dahil dito ay banilangan siya ng referee. Sa pagpapatuloy ng laban ay tila nasaktan na si Akaho sa mga sunod-sunod na suntok ni Alas, tinamaan sa batok si Akaho dahilan ng kanyang drama. At yun nga, isang drama ang ating masasaksihan sa hapon sa hindi inaasahan, dahilan sa pagtatapos ng laban sa isang draw. Lumipas ang ilang buwan ay napalaban muli si Jonriel Casimero sa isang mayabang at siga na Afrikano. Sa unang rounds ay gusto na agad patumbahin ni Cuadro Alas ang siga na Afrikano na ito, hanggang sa ito ay makalasap ng isang hagupit na malupit na suntok galing sa angas ng Pinas na dahilan ng kanyang pagkatalo. Ano sa tingin nyo guys, kaya ni Jonriel Casimero makipagsabayan sa lakas ni Naoya Inoue o hindi? Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Ang labanan Luis Nery at Naoya Inoue ay isa sa pinakahihintay, pinakaabangan at pinakamalaking laban ng taon kasalukuyan. Dahil sa laban na ito ay malaking pagkakataon ni Luis Nery ng bansang Mexico na makasungkit na malaking isda, dahil kapag natalo ni Luis Nery itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue ay tiyak mapapasa kanya ang lahat ng titulo na hawak ni Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit sa likod ng pagkakataon ay dala din ng isang panganib, dahil ang laban ni Luis Nery kontra Naoya Inoue ay isang napakadelikadong laban.
Isang napakalakas at kinakatakutan si Naoya Inoue sa kanyang division sa ngayon, ngunit hindi nagpapatinag si Luis Nery na sagupain ang halimaw ng Japan, dahil gusto niyang matalo itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Maraming boxing fans ang nagsasabi na madali lang patumbahin ni Naoya Inoue itong si Luis Nery. Ngunit ayon naman sa mga boxing analyst na napakalaking chance na makasungkit ng panalo si Luis Nery kontra Naoya Inoue. Dahil isa rin itong world champion, kaya hindi rin basta-basta ang lakas nito, at umaabot ang knockout percentage niya sa 78%. Kaya panigurado na marami ang nakaabang sa labang ito. Ang laban na ikagugulat ng bansang Japan, kung saan ay mararanasan magulat at umiyak sa kamay ng isang Luis Nery ng bansang Mexico. Si Luis Nery ay sadyang napakagaling pagdating sa estilo, counterpuncher, madiskarte, at isang matalinong boksingero. Panoorin natin ang laban kung bisan unang dayo ni Luis Nery sa bansang Japan, makakalaban niya dito si Shinsuke Yamanaka. Si Yamanaka ay may record na 27 wins, 0 loss, at 19 knockouts. Kaya ang video na ihahain ko sa inyo ang laban kung saan matatakot maski si Naoya Inoue sa kanyang napakagaling na estilo. Panoorin natin ang laban. Unang round ay isang napaka-agresibo na Luis Nery ang inyong nakikita. まずはジャブを打ってきました。もう一度ジャブを打ってそうですね。チャンピオンは攻めに行ってますよ。1ラウンドから目離した。おっといやジャブの差し合いです。ネリがストレートの後のこの右のフックですね。そうですね。チャンピオンは左のガードをしっかり上げなくてはいけません。これまでおっと右左右右ネリのフックが飛んできた。来た時にはしっかりですね。ボディ低席にいてもセレスさんネリは非常にパンチ力ありそうです。これまで世界挑戦経験者、さらには WBA の元ノックアウトして打ってボディワンツーしましたこれもかわしている大きく Sa round 3 ay tila hindi nagpapatinag ang bawat isa, tutuloy-tuloy ang palitan ng malalakas na sutok. ですけど、2ラウンド目から見ましたね。なるほど、大きなヘル、チャンピオン陣営なんですが、右のジャブが当たっているので、左は大振りではなくショート。左ショートね。はい。結構強いんで、やっぱコンパクトにいきたいですよね。中から来るフックよりも山中のポンとのストレートの方が早く当たるわけですね。今ネリの顔面を捉えですよネリ。まさにコンビ。なるほど。ネリはやっぱり大きな右から左。動いてますからいいですね。ここで足を使います。チャンピオンの山中足を使ってここは右のジャブを打って。さあ徐々にタイミングちょっと距離が近づいてきてるんですよね。1ラウンド目よりも一瞬が早いんですよね。一瞬早いアッパー一瞬だからね。それをしっかり足でさばきたいですよね。さあ現在左のストレートヘリーフックを距離を取ります。右のジャブ左の打っておっとこれは少しバランスを崩した大きは山ボディ山中のボディです。こういう時こそ、左のショート入りますよ。ネリの内側に左の細かいショートコンパクトなショートを打ってヘリ大きな右山中の左セックさあこれを決めてきた。Sa round 4 ay dito na nagpakawala si Luis Nery ng napakalakas na suntok, dahilan ng pagtigil na ng laban. ポイントという突き出しましたね。はいヘリおっとこれはバランスを崩しているブロックしているチャンピオンが下がるチャンピオンピンチャンピオンピンチャンピオンピンにいないダッキングが欲しい。今もエンジンかかってきてますから、はいここは下がるような。チャレンジャー陣営かなりテンションがとしてはもう一貫しています。右から攻めて左につなげようということです。なるほど独立ステージに対してネリは車道を打ち抜きやすいんだというふうにネリ右おっとバランスを崩したチャンピオンピンチャンピオンピン効いているチャンピオンが効いている正念場を迎えている右おっとバタバタ止まってしまった右ガード上げて山中ガードを上げれるか山中効いている山中効いている右左右効いているなんとかしのいでほしいなんとかしのいでほしいガード上げてガードを上げてほしい山中左ショート第4ラウンドなんということかなんということか打てばいいですよ打てばいいですよ。チャンピオン返すチャンピオン返すタオルボールなんと山中慎介日本記録目前で TKO 負け日本記録達成ならずセコンドからタオル投入レフェリーがそれを認めて TKO を宣言しました。
Ano sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Luis Neritol Onin si Naoya Inoue sa ganitong estilo? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. ガードセーフガード上げてガード上げてガードを上げられるか。山田が効いている。山田が効いている。右左にかける。効いている。なんとかしのいでほしい。なんとかしのいでほしい。